Mga tugang mo niya na aldaw, petsa otso kang bulan ning Disyembre, sa tuyang sineselebrar ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. In other words, sa Ingles, Immaculate Conception. Ini po ay dakulang kapistahan digdi sa Pilipinas, ta sa tuyang patron digdi sa Pilipinas ay ang Immaculada Concepcion, no? So magayon pag-urulayan ta mga tugang iyan, ano ang Immaculada Concepcion. Pinagdiriwang natin na si Maria ay ipinangaki na daing kasalanan orihinal, no? Pasasabi natin exempted si Maria, ano, from original sin, ano? Pero hindi man ibig sabihin na si Maria ay hindi kailangan niyang iligtas. Hindi, tao siya, iligtas siya. Kaya nga sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, iniligtas na po siya. Kasi may plano ang Diyos. So yun po yun. Ano? Kaya mga tugang magayunon ang satuyang selebrasyon. Ano? Ngayon na si Maria. At nasabi ko nga, itong Immaculate Conception na ito ay noong pa man, doon sa 1830, November 27, 1830, talagang meron na na sabi nga na si Maria ay talagang kinikilala na siya ay ipinaglihi na walang kasalanan mana, ng kanyang nanay na si Santa Ana, at ang kanyang tatay ay si San Joaquin, Kaya mga tugang sa tuwi talagang ipagselebrar iniho. Kaya dahil dito, kinikilala natin na si Maria ay napupuno ng grasya. Di ba sabi ng anghel, Hail Mary, full of grace. Kaya nang bati ni Arkanghel Gabriel, sinabi sa kanya, puno ng grasya. Pinahiwatig ito. Na ang tao'y magiging puno ng grasya kung siya'y nananatiling walang bahid na kasalanan. Kaya si Maria po, at the same time, siya po ay pinili ng Diyos, bilang magiging ina ng Panginoong Hesukristo. Si Maria ay pinili. Sa lahat ng babae, si Maria ay pinili ng Panginoong Diyos. O yun. Kaya nga, importante po, si Maria na magiging ina ng kanyang bugtong na anak. Kaya kalooban niya na si Maria ay manatiling walang bahid na kasalanan. Mula pa sa simula, mula pa siya ipaglihi. Kasi siyempre, hindi pwedeng si Jesus ipanganak ng isang taong may kasalanan. Hindi pwede yun. Kasi kung si Jesus ipinanganak ng taong may kasalanan, di si Jesus may kasalanan din. Lahat tayo ay dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, yung original sin, lahat na sinilang dito sa mundo ay may kasalanan mana. Si Maria lang po ang inexempt. Kasi siya po ay magiging ina nga ng Diyos. Ina ni Jesus. Bakit? Kasi si Jesus ay Diyos. Ay kung si Jesus ay Diyos, di si Jesus, ang ina niya dito sa mundong ito ay si Maria. At kaya nga makikita natin ang paghahanda o preparasyon na ginawa ng Diyos. Alam mo, kung si Maria ay sumang-ayon sa kagustuhan ng Diyos, kaya nga siya napuno ng grasya. Ay si Eva, hindi siya sumang-ayon kundi sumuway. Kinain niya yung pinagbabawal na dapat kainin, na dapat huwag kainin. Kinain niya dahil sa nagpatukso siya sa demonyo. Si Maria, hindi talaga nagpatukso sa demonyo, kundi sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, hindi ba sabi ni Maria nang dinalaw siya ng anghel? Yun ang magandang ginawa ni Maria doon behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. So talagang sinabi, I am the handmaid. Siya'y alipin
ng Panginoon. Let it be done to me according to your word. So makikita natin ang pagiging masunuron ni Maria, kakaiba kay Eva. O ang kasalanan pumasok dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagsuway ng ating unang mga magulang, si Eva at si Adan. Sumuway sila. So ito nga masasabi natin, the new Eve is Mary and the new Adam is Jesus Christ. Bakit? Kung si Adan at si Eva pasaway, si Kristo at si Maria ay mga hindi pasaway, kundi sila po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si Jesus, di ba, thy will be done. O si Maria, let it be done. Kaya nga, palaging sinusunod nila ang kagustuhan ng Diyos. Kaya napanatili nila ang grasya. Ganoon din tayo. Kung gusto natin tayo'y paghaharian ng kapayapaan, pagharian ng grasya, kung tayo ay talagang gusto natin na pagharian ng Diyos, dapat natin sundin ang kagustuhan ng Diyos. Labanan natin ang mga alok ng demonyo, ang tukso ng demonyo. Dapat tayo ay magkaroon ng self-control. So paano 'yun? Susunod. Kasi yun naman talaga Pag sumunod tayo sa Diyos, tayo ay magiging malakas. Pero pag hindi tayo sumunod sa Diyos, tayo magiging mahina. Kaya ang pagsunod sa Diyos, nakapagpapalakas Kasi nga, tingnan niyo, labanan natin ang demonyo, labanan natin ang masama, habang nung lumalaban ka, tumitibay ka. Lumalakas ka. Kung hindi ka lalaban, hihina ka. Kaya ano pa nangyari kay Jesus at kay Maria? Kaya sila po ay talagang naging kasangkapan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Yun, napakahalaga po yun. At makikita natin, mula pa sa sinapupunan, si Maria ay pinili na ng Diyos na maging ina ni Jesus. So talagang may preparasyon po na nangyayari. Kasi tingnan ninyo, at the same time, hindi po pinilit si Maria. Si Maria binigyan ng kalayaan. Pwede sana siya magsabing, hindi. Pero alam mo, ang ginawa niya ay sumang-ayon siya sa kagustuhan ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos ay mangyari. Napakahalaga po yun. So in other words, magpailalim tayo sa kagustuhan ng Diyos. Alam mo, nang tayo bininyagan, ganun din po ang nangyari. Nang tayo bininyagan, tayo ay nagpasakop sa grasya ng Diyos. Okay? Nalinisan tayo sa ating pagkakasala, yung original sin. Okay? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, pumagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey Salsera, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salsera, pagkagasan pagkatudnin, servisyo asin pagpadapa, Sa gabos
Marcos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na miti sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na miti special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salceda's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Sarong maugmang pagbati sa Indogobos. Hali sa indong lingkod, Councilor Sunshine Imperial. Sana sa kapaskuhang ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay na maugma, matuninong, at sana maging mga alagad kita ng pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawayan. Ang pagselebrar ang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngunyan ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirip, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa indong lingkod, Councilor Sunshine Imperial, na nagpapaabot ning maugmang kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indogabus. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong minsaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Manahan nawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng
ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing! Power bula! Surf yan! Power puti! Surf yan! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May Active Clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Okay mga tugang, ngayon sa tuyang sineselebrar ang kapistahan o dakilang kapistahan ng kalinis-linisan paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Ito po ay hindi paglilihi ni Maria kay Jesus, kundi paglilihi ng kanyang nanay na si Santa Ana. Nang si Maria ipinaglihi ng nanay niya ay wala ng kasalanan mana. Ano? In other words, doon pa lang talagang pinili na siya ng Diyos. Ano? So, lininis na siya ng Diyos. Okay? So, alam niyo mga tugang, bakit ipag-celebrate natin ang Immaculate Conception? Ano? Sabi nga, why should we celebrate Immaculate Conception? Ano po ba talagang kailangan dito? What is so significant of the Immaculate Conception? Ano? Alam niyo yung doktrina na Immaculate Conception na dinefine ni Pope Pius IX noong December 8, 1854. Ano? Sabi ko kanina noong si Maria ay nagpakita actually kay Saint Catherine Labore noong 1830. So, yun na, mayroon na talaga ang kuha ng Immaculate Conception. At noong December 8, 1854, sabi ng Pope Pius IX, the Most Blessed Virgin Mary was from the first instant of her conception by a singular privilege and grace granted by God in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, preserved exempt from all stain of original sin. Ano? Kakaiba. For us, members of the Catholic faith, the Immaculate Conception is not just significant, ano? Hindi lang basta importante, but it is an essential, napaka-importante, ano? Because of the grace of God, the grasya ng Diyos. Ano? Si Maria was preserved, ano? From sin. Because Mary was preserved from sin, she was prepared to become the sinless mother of Jesus, who by his life, death, and resurrection has ransomed us from death. Kaya nga, sabi nga, dalawang tao dito sa mundong ito ang walang kasalanan mana.
nang sila isinilang? Una, of course, si Jesus dahil sa Diyos. At masasabi natin, si Maria dahil siya po ay pinaglihing walang kasalanan mana. No? So because of Mary's Immaculate Conception, her yes to God, okay, dahil yung kanyang pagsang-ayon, tayo ay nailigtas. No? We have been redeemed and given the promise of eternal life to the marriage of Mary's Son, Jesus. Okay? So, why do we celebrate the Feast of the Immaculate Conception? Alam mo, since the beginning of the Church, no, mula pa noon, the Blessed Virgin Mary has been regarded, siya talaga as the holiest, pinakabanal. Actually, sa Magnificat, sinabi niya, they call me blessed. All generations will call me blessed. Okay? Talaga, he is the most holy and the most blessed of all the disciples. Sa lahat ng mga tagasunod. By the way, the celebration of the Immaculate Conception began in the 7th century under the title Conception of Mary by Saint Anne. So bago ito tinawag na Immaculate Conception, ito po muna ay tinawag na Immaculate Conception of Mary by Saint Anne. And then later on, napalitan po ito ng Immaculate Conception with the definition ni Pope Pius IX, sabi ko kanina, ito po sa kanyang doktrina Ineffabilis Deus, Ineffabilis Deus, na si Maria ay ipinaglihing walang kasalanan. So yun po noong 1854. Okay? So dati ang tawag dito Conception of Mary by Saint Anne. Okay? Now pinaliwanag po yun. So at the same time, sinasabi, we can say that the Immaculate Conception was the beginning of our salvation. Totoo nga naman, kaya is Immaculate Conception a necessity? Yes, it is a necessity. Kailangan sa ating kaligtasan. Kasi paano tayo maliligtas kung si Maria ay hindi ipinaglihi na walang kasalanan? Paano si Jesus o paano ang Diyos magkakatawang tao? Kasi hindi pwedeng, sabi nga ni, manirahan ang Diyos sa marumi, o sa may kasalanan. Kaya dapat malinis. Kaya malinis dapat. Kasi Maria, nilinis muna. Hindi lang yung kanyang kaluluwa, kundi kanyang pagkatao. So yun po mga tugang. So Immaculate Conception was the beginning of our salvation. And is now one of the central doctrines of our faith. Totoo nga kasi kung si Maria may kasalanan, hindi siya pwedeng sabi nga maging ina ng Diyos, kasi ang Diyos walang kasalanan. Kaya dahil dito we celebrate Immaculate Conception. Ang highlight, the significant place Our Lady has in salvation history. Kaya sinasabi nga itong piyesta ng Immaculate Conception is a holiday of obligation. Kaya nga kailangan magsimba po tayo. So it is so essential that the Church has raised it to the rank of holiday of obligation. Okay? So may tanong tayo nito. How is the doctrine of Immaculate Conception meaningful in the lives of Catholic today? Alam naman natin si Maria, di ba? Ipinaglihi na walang kasalanan. So, tularan natin si Maria. Paano natin matutularan? Napakaganda po ito. Alam mo yung doktrina ng Immaculate Conception places Our Lady before the faithful as an example. Si Maria ang halimbawa of what God can do and what we can do. Ano ang magagawa ng Diyos sa atin at ano ang magagawa natin. If like Mary, dapat we have to put ourselves in God's hand. Okay? Di ba? And at God's service.
So tularan natin si Maria na dapat ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos at sa kanyang serbisyo. Having always open to what God asks and always seeking to fulfill God's will. Kaya si Maria, ang iniisip niya lagi, paano Diyos masunod? Yun. Yan ay mahalaga. Paano si Maria maging tunay na huwaran? Pag-aralan natin ang kanyang buhay. Kaya nga ngayon, pinag-aralan natin sino ba talaga si Maria. Una, si Maria ay anak ni Santa Ana at ni Joaquin. At nang siya isinilang, ipinaglihi pa lamang, pinawalang sala na siya. Kasi nga siya magiging ina ng Diyos. Pinili na siya ng Diyos. Okay? So, the doctrine of Immaculate Conception ay nag-i-encourage sa atin. Tayong ay sinasabi na we have to do our best to remain free from sin. Paano ba tayo, sabi nga, to remain free from sin? So, isang bagay dyan is gumawa lagi tayo ng kabutihan. Mag-isip ng kabutihan. So, inisip palagi ni Maria yung kabutihan sa kapwa. Iniisip niya, hindi yung parang sa kabutihan ng sarili lamang. So, we have to aspire, sabi nga, to do our best to remain free from sin. Yan, para tayo manatili sa grasya ng Diyos, palagi tayong manatili sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pagdarasal. Kaya nga, yung pagdarasal, mga kaibigan, yung pagpapangadji, talagang dakulao na tabang yan sa tuwing mga tugang. Kaya, halimbawa, yung taong nagangadji, iba yung talaga nangangadji, hindi yung mouthing lang, kasi minsan may nangangadji nga tayo, pero pang lang, parang just mechanical. Ito talaga ang pagpapangadji, ang ibig sabihin, pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Anyway, babalik muli si Padre Bull sa pagkatapos kan mga paalala. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Christmas mula sa DOH. Kahanungan, iban kasambukan, inkahunahan na mo, haminda na. Ang paglaom sa mga Bisaya, dili malangaw. Andam gayod sa pagsaulog sa umaabot nga Pasko. Toy Luzon, basta kumpleto amin nga pamilya, kanayon nga naragsak ti Paskwa. Naragsak na Pasko kanyang manang. Paskong walang lungkot, Paskong walang gutom, Paskong bagamat may problema, ay may solusyon. Senator Amy Marcos po, maligayang Pasko sa bawat Pilipino. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati ni Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya nga kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Villar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Villar, hali sa indong mamumuto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati din Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alauna 36. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf,
Ang galing-galing! Bingo Plus! Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo! Para sa liver lovers, Liver Aid Manggiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Unilab, alagang Unilab yan. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. RightMed, pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Okay mga tugang, balik po kita paglaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sa tuyang pinagse-celebrate nga ngunyan, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglihi sa mahal na Birhen Maria ni Santa Ana, Immaculate Conception. At ito po ay ang pagpapawalang sala kay Maria mula pa siyang ipaglihi ng kanyang nanay. Ano? So in other words, parang sa sinapupunan pa lang, hindi pa nga sinapupunan, pinaglilihi pa lamang, si Maria ay bininyagan na. Ano? Bakit sa binyag? Alam mo, yung Immaculate Conception ay may kaugnayan po yan sa baptism, sa binyag. Diba? Bakit? Ano ang nangyari sa binyag? Diba, ang hindi pa nabinyagan, may kasalanan mana. Kaya nga, may original sin. Kaya nasa ilalim pa tayo ng demonyo. Ano? Sabi kaya ini-exorcise tayo eh. Ano? Pinalalaya tayo sa kasalanan. Ano? Sa tinatawag na binyag. Ano? At siyempre sa binyag, binigyan tayo ng buhay na eternal life. Ano? O divine life. Pero kinakailangan linisin muna. Para bang ano yan, diba? Bago ka magtanim, ano? Ang maganda dyan, linisin mo muna. O parang gano'n, para makikita ninyo, parang halimbawa ito. Si Maria, bago pa isinilang, nilinis na muna. O, di ba, bago ka magtanim ng, halimbawa, kahit anong palay, alisin mo muna yung damo. Linisin mo muna bago ka magtanim. O, kaya nga, gano'n din sa buhay natin. Sa binyag, nililis tayo sa pagkakasala upang manatili tayo sa grasya ng Diyos at ibinigay ang grasya ng Diyos na tayo ay bininyagan. Okay? O sabi nga, yung original sin nawala. Pero yung inclination, sabi nga, kahit na nga tayo ay napawalang sala sa original sin, pero nagkakasala pa rin tayo kasi ang hindi naman inalis doon, yung inclination. Kaya nga meron tayong virtues eh, di ba? So yun, nandoon po yun. Para bang sinasabi, ang inalis po doon yung kasalanan, ano, yung kung sa Latin originatum, ano, pero yung originans nandoon pa rin yung inclination natin kasi tayo ay binigyan pa rin ng tinatawag freedom, ano. So yan po ang inalis sa atin sa binyag, ano. Kaya nga nagkakasala pa rin tayo kahit na tayo ay pinawalang sala sa original sin. Ano? Kaya nga, mahalaga tayo ay, sabi nga, magsumikap. Paano tayo magsisikap? Sa pamagitan ng paglaban sa tukso. Ano? Labanan natin ang tukso ng kasalanan. Ano? Alam mo, ang tukso talaga nandyan yan. Hindi natin maalis. Parang sinasabi natin na yung ganito, parang maliwanag sa inyo ha. Okay. Ginamot na tayo, para may sugat ka. Okay? Nagamot ka na sa sugat. Hindi ba yung halimbawa, may sugat ka, nagamot na yung sugat mo. Pero, yung scar, ano, yung peklat, nandoon pa. At minsan, yung sugat na yan, hindi ba, minsan kumakatik, kinakamot mo. So, uli yun. Na nagkakasugat-sugat ka uli. So, yun. Anyway, pero nagamot na po yan. Pero alam mo, meron tayong, sabi nga, may medicine tayo dyan. Ang pagkukumpisal. Ano? Bagamat, sabi ko nga, nawala na ang kasalanan mana, pero yung
inclination sa pagkakasala, hindi rin manawala. Ano? Kaya nagkakasala pa rin ang tao. Pero nandun na po yung tinatawag natin challenge. Ano? Kaya nga, doon tayo nagcha-challenge. So, pero ang mahalaga po dito, kahit na magkasala tayo, nariyan ang sakramento ng kumpisal kung saan binibigyan tayo ng pagkakataon maging malinis muli, ano? At manumbalik sa grasya ng Diyos sa pamagitan ng pagsisisi at pagbabago. Importante po mga tugang iyan, ano? Ulitin ko bagamat na wala na yung kasalanan mana, pero yung ating inclination, yung ugali, yung tinatawag natin na yung bang para bang nandoon pa rin yung bang magkakasala tayo. Ano, nawala na yung kasalanan pero magkakasala pa rin tayo. Pinsan na tanong ko nga bakit hindi na kayo alisin ng Diyos yung pagkakasala, yung inclination natin? Ay kung inalis kung alisin yung inclination na yan, hindi wala na tayong freedom. So magiging tayong robot. Ano? Kaya alam mo, nandoon po yun. Ano? Hindi naman ang tao ginawa ng Diyos na robot, na disusi na lang. Ano? Kaya nga, is the practice of the virtue, ulitin ko po yan this the practice of the virtue that we become virtuous or become saintly o banal. Yun. Kaya pag napaglabanan natin ang kasalanan, ano, tayo nagiging banal. Ano? Kaya mahalaga po yun. Kasi ulitin ko hindi inalis sa atin yung inclination sa pagkakasala. Nandoon pa rin yun Ano? So kaya nga nandoon dapat magkaroon tayo ng self-control. Labanan natin yun. Lalabanan natin. At doon sa pagwawagi, di masasabi natin nagtagumpay tayo. Kaya ulitin ko rin na kasi kung inalis sa atin yon, di ginawa tayo parang puppet. Ano? So para tayong mga robot na ano na lang. Hindi po Kaya nga may ano rin po yun. Anyway, this is, sabi nga, a mystery. Alam mo, original sin is a mystery po yun. Hindi gaano natin mapapaliwanag kasi yung original sin na yan, talagang, ang iba nga, hindi naniniwala na may original sin daw kung hindi naniniwala, kung hindi ka naniniwala na may original sin, paano ka maliligtas? Yun. Kaya nga tayo nagpapabinyag, parang mawala yun. Ano? Yung kasalanan mana. Parang tayo ay ililinis, malinisan. Ano? O yun nga, nalinisan ka na, minsan, dumudumi pa rin uli. Para bang halimbawa, kasi dito sa mundong ito, halimbawa, sasakyan mo, nilinisan mo na. Ano? Nga lang, dumaan ka uli sa putikan, umulan dinadumihan uli. Kasi ganyan po ang mundo natin. Ang mundo kasi natin, puno ng makasalanan, at napuputikan tayo. Kaya nga, kinakailangan constant po ang pakipaglaban natin. Sabi nga, pakikipagtunggali sa kasalanan. Paano tayo lalakas? Ito sa sakramento. Yun. By practicing. Sabi nga, anumang mabuti, ulit-ulitin natin yan. At pag inulit mo ang mabuti, magkakaroon ka ng mabuting asal. Magkakaroon ka ng virtue. Pag inulit mo yung masama, magkakaroon ka ng bisyo. Ulit-ulitin mo ang masama. Yun, paninigarilyo, pagsasalita ng masama, o paggawa ng mga bisyo. Yung mga bisyo nga po yun At ang bisyo, perwisyo, hindi nagbibigay sa atin ng benepisyo. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya maganda po na talagang ngayon na pinagdiriwang natin ang Immaculate Conception, ito po ay nagpaparumdum sa tuya, nagpapaalala sa atin na nilinis ng Diyos ang mahal na Birhen Maria bago pa siya ipanganak. Yan. So nilinis, ganun din po. Kasi gusto, di ba, kalinisan? Yan ang maganda sa buhay natin. Actually, may practical application itong Immaculate Conception. Ang buhay natin dapat maging malinis. Paano magiging malinis ang buhay natin?
mag-isip ka ng mabuti, magiging malinis ang isip. Ano? O maggawa ka ng mabuti, magiging malinis ang iyong ugali. Ano? Dapat maging malinis. So maganda po ito eh. Ano? Kalinisan eh. Kalinisan sa puso, ano? Kalinisan din sa ating mga nguso, kalinisan sa buhay. Kasi maganda po ito eh. Pag malinis ang buhay natin. Kasi ang kasalanan, parang basura po yan eh. Ano? At pag basura, alam mo naman, ang basura ay nagdudulot ng sakit po yan. Subukan mo. May mga mikrobyo po yan, ang basura. Kaya mas maganda na tayo mamuhay ng malinis tulad ni Maria. Magtatanong ka siguro, Father Butch, paano ako mabubuhay ng malinis? Mabuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi pag nabubuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos, nagiging malinis tayo. Nalilinis natin ang ating masamang ugali. Yan ang napakahalaga. Anyway, babalik muli si Father Butch at sana sa pagbalik natin, malinis na tayo. Anyway, magpatalastas muna tayo. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky at blue. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali. Feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, Aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin at ang bilin ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Duopod paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga kaibigan, balik po tayo sa programang Maray na Hapon with Father Butch. Sabi ko kasubag, mabuhay tayong malinis. Yun, tayo kasi Immaculate Conception. Ang Immaculate Conception nagpapaalala sa atin ng kalinis-linisan ni Maria. And sabi nga, maging malinis tayo sa pamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Yun, nalilinis tayo, hindi ba? Yun. Kasi nga, para bang yung, kunyari, yung sabon, nakakalinis po yun. Yung nalilinisan tayo. So, sa moral life, paano ba tayo nalilinis? Di magkumpisal ka. Yan ang importante. Matagal ka na yata hindi nakakapagkumpisal eh. Kaya marumi na. Marumi na ang, alam mo, pag punong-puno na tayo ng kasalanan, marumi tayo sapagkat ang kasalanan, nagpaparumi sa buhay natin eh.
Ano? Ang kasalanan, di ba? O kayabangan, o ang tinatawag nating kasakiman, o ang yung mga pag-iisip na masama. Ano? Nagpaparumi yan ng isip, nagpaparumi ng mga ating intensyon. Dapat linisin natin. Kaya nga mag-ingat po tayo. Kaya itong araw na ito ng Immaculate Conception, papaalala sa atin, maging malinis ang buhay natin tulad ni Maria. Sabi ko nga, sa pagkukumpisal, pagdarasal, ano, at pagsasabuhay ng mabuti at mga magawain banal, tayo ay magiging malinis. At tulad ng ginawa ni Maria, nakipag-cooperate siya sa grasya ng Diyos. Ano? Mary cooperated with God's grace. Ano? So, yan po ay napakahalaga. Ano? We can also lead a life as free from sin. Posible po yan. Ano? Kasi minsan sinasabi, imposible, Father, yan. Hindi naman ako pwedeng maging tulad ni Maria. Kasi Maria, pinili ng Diyos. Hindi ba, nang tayo isinilang, pinili na tayo ng Diyos eh. Tandaan po natin yan. Pinili na tayo ng Diyos. At, di ba, ang dami-dami sana eh. Kung makikita natin yung sinasabi nga sa reproductive, makikita po yun na talagang nandoon po yun eh. Ano? Nandoon po mga tugang, talagang pinili na rin tayo ng Diyos. Kaya nga, tularan natin si Maria. Napakaganda yung kanyang ginawa na palaging iniisip niya yung masunod ang kalooban ng Diyos. Magkipag-cooperate. Ano? Napakahalaga po yun eh. Ano? Kaya ngayon na pinagdiriwang natin ang Immaculate Conception, itong doktrinang ito, na sabi nga, the doctrine of Immaculate Conception places Our Lady before the faithful as an example of what God can do and what we can do. Ano ang magagawa ng Diyos at ano ang magagawa natin? Ano? Tingnan mo, anong ginawa ng Diyos para sa tao? Diba? O si Maria ay pinili ng Diyos. Ano? At what can we do? Anong magagawa natin? Like Mary, we have to put ourselves in God's hands and at God's service. Sabi nga, always open to what God asks and always seeking to fulfill God's will. Okay? So napakaganda po talaga yan. Ano? Huwag nating kakalimutan yung aral nito ngayon ng Immaculate Conception. Ito po, sabi nga, this is one of the 4 dogmas of Marian dogmas of the Catholic Church. Ano, alam mo yung, para mabalikan ko lang mga tugang, ano, Immaculate Conception is the belief that the Virgin Mary was free from original sin from the moment of her conception. Okay, sabi ko nga, one of the 4 Marian dogmas of the Church. Ano? Although pinagdebatehan pa ito. Ano? Pero alam niyo, napakaganda po na talagang itong Immaculate Conception nagpapaalala sa atin ng the value of kalinisan. Ano? Maging malinis tayo. Ano? Tulad ni Maria. Maging malinis ang ating mga isip. Ano? Maging malinis ang ating mga puso. Yan. Okay? Anyway, so sabi nga, gusto kong bigyan kayo ng 8 things you need to know about the teaching and the way we celebrate it. Sabi niya, who does the Immaculate Conception refer to? Sinabi natin nga, it does not refer to the special way in which the Virgin herself was conceived. Okay? This conception was not virginal. That is, she had a human father as well as a human mother. But it was a special and unique another way. So yun pong ibig sabihin, ang Immaculate Conception refer to this popular idea that it refers to Jesus' conception by the Virgin Mary. It does not. Hindi po ito, ano, yung si Maria naglihi kay Jesus, hindi po yun. Si Santa Ana naglihi. Okay? So, alam mo pa ito, sinasabi, what is the Immaculate Conception? This the Catechism
of the Catholic Church pinaliwanag that because sabi sa 490, to become the mother of the Savior, Mary was enriched by God with gifts, appropriate to such a role. So the angel Gabriel, at the moment of the Annunciation, salutes her as full of grace. In fact, in order to Mary to be able to give the free assent of her faith for the announcement of her vocation, it was necessary that she be wholly born by God's grace. Okay? So yun po ay maliwanag, ha? Okay? Si Mary. So, does this mean Mary never sinned? Okay? Yes, because of the way redemption was applied to Mary at the moment of her conception. So, hindi siya nagkasala. She not only was protected from contracting original sin, but also even personal sin. Sabi nga sa Catechism 493, maliwanag po ito, tinuturo sa atin. No? The fathers of the Eastern tradition called the Mother of God the All-Holy, okay, Panagia, and celebrates her as free from any stain of sin, as though fashioned by the Holy Spirit and formed as a new creature. By the grace of God, Mary remained free of personal sin her whole life long. As sinabi ba ni Maria, nung dinalaw siya ng anghel, mangyari nawa sa akin, ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong salita. Yun, napakaganda. Yun po. Does this mean Mary did not need Jesus to die on the cross for her? Mali. Ano? No. What we already quoted states that Mary was immaculately conceived as part of her being full of grace. Okay? And thus, redeemed. Yun. Siya niligtas pa rin from the moment of her conception. How? By a singular grace and privilege Almighty God, and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race. Okay, maliwanag po yun, ano? So, hindi nangangahulugan na si Maria, hindi kailangan na iligtas. Sabi nga sa Catechism of the Catholic Church 508, from among the descendants of Eve, God chose the Virgin Mary to be the mother of His Son, full of grace. Mary is the most excellent fruit of redemption. So siya nga talaga ang pinakaunang nailigtas. Bago iligtas ang tao, si Maria muna ang iniligtas. From the first instant of her conception, she was totally preserved from the stain of original sin, and she remained pure from all personal sin throughout her life. So how does this make Mary a parallel of Eve? So Adam and Eve were both created immaculate. Tandaan po natin, without original sin or its stain. They fell from grace, and through them, mankind was bound to sin. Tandaan natin, wala naman sila immaculately. Christ and Mary were also conceived immaculate. They remained faithful, and through them, mankind was redeemed from sin. So Christ is thus the new Adam, and Mary is the new Eve. Okay? So nga sabi doon sa Catechism 494, sabi, Saint Irenaeus says, being obedient, she became the cause of salvation for herself and for the whole human race. Hence, not a few of the earthly fathers gladly assert the knot of Eve's disobedience was untied by Mary's obedience. Yun. What the Virgin Eve bound through her disbelief, Mary loosened by her faith. Yung tiwala niya sa Diyos. Kaya comparing her with Eve, they call Mary the mother of the living and frequently claim death through Eve, life through Mary. Okay? So napakahalaga po yun, ano? Kaya nga, ang tanong, was it necessary for God to make Mary immaculate at her conception so that she could be Jesus' mother? No. The church only speaks of the immaculate conception as something that was fitting, something that made Mary fit habitation. Parang suitable dwelling.
for the Son of God, not something that was necessary. Okay? Thus, in preparing to define the dogma, ang sabi ni Pope Pius IX, ito po, sinasabi niya, for it was certainly not fitting that this vessel of election should be wounded by the common injuries, since she, differing from much from others, she had only nature in common. So in other words, yan po, So talaga si Maria. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po tayo ay may natutunan, Lalong-lalo na ngunyan na sa tuwing sineselebrar ang Immaculada Concepcion, na sana tayo ay mamuhay na malinis tulad ni Maria. Ito muli si Father Boots nagsasabing, thank you for listening and may God bless you always. Bye-bye! Ako po si Leonardo